Kababayan, nasa 16,000 welder, 16,000 welder ang kailangan ngayon sa ibang bansa. At kung dati trabahong panlalaki ito, ngayon po sumasabak na rin pati ang mga babae sa ganitong uri ng trabaho. Nagpapatrol si Pia Gutierrez. Sa unang tingin, nakakalaing mga maton sa construction site ang mga welder na ito. Pero pagtanggal ng helmet, sakalang malalaman ng mga babae pala sila. Si Brenda, nasubukan ng mag-factory worker at service crew bago naisipang mag-aral ng welding sa TESDA. Para sa akin ang welding, challenging po para sa buhay ng isang babae. Kasi po sa panahon ngayon, para na rin po sa pambabae. Tulad ni Brenda, dumarami na ang mga babaeng nag-aaral ng welding, lalo na at mataas ang demand nito sa loob at labas ng bansa. Base sa datos ng POEA, nasa 16,000 na welder ang kailangan ngayon sa mga bansang tulad ng Australia, Canada at New Zealand. Pero kahit may tuturing na trabahong panlalaki, maraming employer ay mas gusto ang mga babaeng welder. Kumpara raw kasi sa mga lalaki, mas mabusisi at pulidong magtrabaho ang mga ito. Kasi pag babae, sabi nga, steady ang pulso, yung dexterity ng kamay nila. Sa attitude ba, pag babae ka, hindi ka basta-basta tumira ng bara-bara, dapat talaga pulido. Sa ngayon, unti-unti na nagbubukas ang pintuan para sa mga kababaihan na mga industriyang matagal na sinakop ng mga lalaki. Dito sa TESDA, tuloy-tuloy ang training dahil na rin sa taas ng demand sa loob at labas ng bansa. Dito sa TESDA Women's Center, marami na rin na nag-aaral ng plumbing, consumer electronic servicing at maging automotive servicing. Para na po maiba. Kasi sa lahat kasi ng mga babae ngayon, puro gawaing bahay. So naisipan ko pong mag-aral ng automotive. May mga kumpanya, believe it or not, na mas piniprefer nila na kababaihan ang kanilang i-hire. Pinapakita lang daw nito na hindi kayang malimitahan ang galing ng mga babae pagdating sa iba't ibang trabaho. Sabihin mang gawaing panlalaki lang ito. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino.